Taong 2008, si Emma ay busy sa mga gawaing bahay kasama ang dalawang mga anak. Siya ay diborsyada at noon ay may bagong kinakasama na kasalukuyan noong nasa trabaho at hinihintay nilang makauwi para sabay-sabay na maghapunan. Sa paghihintay na ito ay maya-maya lamang, isang katok ang narinig ni Emma sa may pintuan at nang iyon ay kanyang binuksan, isang martilyo ang agad na ipinukpok sa kanyang ulo. Ang nangyari sa mag-iina ng gabing iyon ay talagang nakapanginginig ng laman. Sino ang nasa likod ng atake na iyon at ano ang kanyang dahilan? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Emma Yangstig. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Si Emma ay ipinanganak noong February 16, 1985 sa Stockholm, Sweden at bunso sa dalawang magkakapatid. Siya ay galing sa isang simpleng pamilya at sa Stockholm na lumaki at nagdalaga. Noong siya ay high school ay nakilala niya si Niklas Yangstig na kanya namang naging kasintahan at sa edad na 19 ay kanya nang pinakasalan. Sa kasalan na ito, si Emma ay kasalukuyan ng nagdadalang tao at sa edad na 20 ay isinilang ang kanilang panganay na si Max. Kalaunan ang kanilang anak ay nadagdagan at matapos ng 1.5 taon ay ipinanganak naman ang bunso na si Saga. Sa kanilang buhay bilang mag-asawa, bilang sina Emma at Niklas ay mga bata pa, sila ay madalas na mag-away. Iyon siguro ay dahil sa ang buhay bilang may mga anak na ay hindi pa nila gamay at nag-aaway kahit na sa napakaliit na bagay. Matapos na isilang ang kanilang pangalawang anak, sina Emma at Niklas ay nagdesisyon na maghiwalay na lamang. Sa hiwalayan na ito, ang naging problema naman ay kung kanino mapupunta ang kustodiya ng mga bata. Si Niklas ay gusto na maging parte pa din ng buhay ni Max at Saga at nagbibigay din ng pinansyal na suporta. Hindi naman naging problema sa una ang kanilang hiwalayan, ngunit kalaunan, si Emma ay nakatagpo ng bagong pag-ibig. Si Emma ay nakilala ang isang nagngangalang Tony Helberg sa internet. Sila ay agad na nag-click at kalaunan ay nagkaroon ng relasyong romantic. Bagamat ang 23 anyos noon na si Emma ay may mga anak na, hindi iyon naging hadlang para sila ni Tony ay magsama. Dahil dito si Emma kasama ang dalawang mga anak ay tumungo ng Arboga na nasa 160 miles ang layo sa Stockholm at tumira sa isang maliit na bahay na minana ni Tony. Ang paglipat na ito ay tinutulan naman ni Niklas dahil sa hindi nito gusto na malayo sa mga anak. Si Emma at Niklas ay ilang beses na nagharap sa korte dahil sa problema na ito at dumating pa sa punto na si Niklas ay nagawa pang bantaan si Emma na agad namang inireport ni Emma sa mga otoridad. Sa kanyang bagong pag-ibig, si Emma ay naging masaya naman sa piling ni Tony. Bukod sa pagmamahal, si Tony ay handa din na akuin ang responsibilidad sa kanyang mga anak. Ang kanilang relasyon at pagsasama ay bumilang na ng higit 1 taon at nagplano na magpakasal. Sila ay lumipat din sa isang mas malaking tirahan bilang paghahanda sa kanilang nalalapit na pag-iisang dibdib. Sila ay nagbalak na magpakasal sa summer ng 2008 pero hindi na iyon nangyari. March 17, 2008, isang ordinaryong araw para sa pamilya. Si Tony ay pumasok sa trabaho ng umaga na yon at si Emma naman ay naiwan sa bahay kasama ng 3 taong gulang na si Max at 1.5 taong gulang naman na si Saga. Dumating ang gabi at habang gumagawa ng dinner, si Emma ay nakatanggap ng tawag mula kay Tony na nagsabi na medyo malilate ito ng uwi at sila ng mga bata ay mauna ng kumain. Matapos ng tawag na ito, si Emma naman ay bumalik na sa kanyang mga gawain.
Sa gitna ng mga gawain na ito, si Emma ay kachat naman ang nakatatandang kapatid na si Katarina. Ang magkapatid ay nag-uusap tungkol sa regalo na kanilang pwedeng ibigay sa nalalapit na wedding anniversary ng kanilang mga magulang. Sa pag-uusap na ito, ang kanilang chat conversation ay biglang naputol at ang huling chat na na-receive ni Katarina galing kay Emma ay bandang alas 7:07 ng gabi. Bagamat medyo nakapagtataka at biglang nagtapos ang kanilang pag-uusap, inisip ni Katarina na maaring ang kapatid na si Emma ay medyo busy lamang, kaya siya ay hindi kaagad nito na-replyan. Matapos ng 5 minuto, si Katarina ay hindi na nakatiis at sinubukan na tawagan si Emma. Walang sumagot sa tawag niya na ito, kaya sinubukan naman niya na tawagan si Tornie. Si Tornie noon ay papauwi na at papalapit na sa kanilang bahay. Sa na-receive na tawag galing kay Katarina na tila nag-aalala, si Tornie ay sinabihan ito na si Emma ay baka talagang busy lamang at sinabi pa na agad natatawag dito oras na siya ay nakarating na sa bahay. Nang nakarating naman sa bahay, si Tornie ay agad na napansin na ang kanilang front door ay naka-unlock. Matapos na nakapasok sa loob, ang agad na pumukaw ng pansin ni Tornie ay ang sandamukal na kalat. Inisip niya na ang mga kalat sa sahig na iyon ay dala lamang ng paglalaro ng mga bata. Pero ilang mantsa sa sahig ang kanyang napansin at nangilabot nang napagtanto na iyon ay mga bahid ng dugo. Si Tornie ay agad na tinawag ang pangalan ni Emma at ng mga bata at sa ilang beses na pagtawag sa pangalan ng mga ito ay wala siyang nakuha na tugon. Isang figura ang kanyang nakita sa may hallway na sa kanyang tingin ay isang manika dahil sa medyo unnatural ang pagkakapwesto nito. Pero mas lalo siyang nangilabot dahil sa kanyang paglapit sa figura na iyon ay sa kanya napagtanto na iyon ay ang batang si Saga. Sa di kalayuan ay naroon naman ang batang si Max at ang inang si Emma. Silang lahat ay nakahandusay sa sahig sa isang unnatural na posisyon at ang kanilang mga mukha ay may malalang sugat at disfigured at tila mga wala ng buhay. Bandang alas 7:20 nang kinuha ni Tornie ang kanyang telepono at tumawag sa mga otoridad. Verkshusgatan 2B Arboga, 3 personer, Emma, blöder jättemycket, 2 barn. Kom Emma. Kniv, ja. Vad fan har hänt? Emma. Hallå, hittar du dem nu eller? Emma. Sa tawag na iyon ay isang mahinang ungol ng babae ang narinig ng mga otoridad at iyon ay walang iba kundi si Emma na noon ay nagkaroon na ng ulirat. Ang mga otoridad ay agad din naman na dumating kung saan ang 3 mga biktima ay mayroon pang mga hininga. Agad nilang dinala ang mga ito sa pinakamalapit na ospital para agad na malapatan ng lunas. Sa nakitang kondisyon ng mag-iina, nandyan na ang malaking pag-aalinlangan at pangamba kung ang mga ito ay madadala pa sa ospital ng buhay. Sila ay na-diagnose na mayroong open head injuries with severe brain damage at extensive blood loss. Ang mga bata na si Max at Saga ay nasa critical na kondisyon at si Emma naman ay in coma. Sa ginawang pag-rescue sa mag-iina, ang crime scene naman na naiwan ay medyo pahirapan. Ang mga kagamitan sa bahay ay halos nagkalat, dala na din ang pagiging emergency ng sitwasyon. Ang mga paramedics ay nag-iwan ng mga shoe prints, may mga ilang gamit na nagalaw at mayroon ding mga gamit na naiwan sa bahay. Sa imbestigasyon na ito, ang pinakakritikal na impormasyon ay ang oras na nangyari ang krimen at sa kanilang pag-iimbestiga,
Base sa huling chat ni Emma sa kapatid na nasa 7:07 p.m. at ang tawag na ginawa ni Torny na nasa 7:20 p.m. ang nangyaring krimen ay nasa around 13 minutes. At kung ibabawas pa ang oras na nakauwi si Torny sa bahay, ang nangyaring krimen ay nasa 10 minuto. Ang murder weapon naman na ginamit sa krimen ay isang matigas at mabigat na bagay na tila isang martilyo. Ngunit walang nakita na ganon sa bahay. Sa nakitang kondisyon ng mga sugat ng mga biktima, masasabing ang salarin ay mayroong matinding galit at personal na motibo para magawa na paghahampasin sa ulo si Emma maging ang mga anak nito sa loob ng higit 10 minuto. Sa patuloy na investigasyon, ang una sa listahan ng mga sospek ng mga otoridad ay walang iba kundi si Torny Helberg. Hindi sila kasal ni Emma at hindi din siya ang tunay na ama ng mga bata. Kung sa simplehang salita, wala siyang anumang legal na relasyon sa mga biktima. Bukod pa doon na siya ang kauna-unahang nakakita sa mga ito. Hindi malayo na sila ni Emma ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan na humantong naman sa patayan. Gayunpaman, matapos ng ilang pag-question, napatunayan na si Tony ay mayroong matibay na alibay. Siya ay nakumpirma na late na ngang nakaalis sa trabaho at sa mga oras na nangyari ang krimen, si Torny ay nakunan din ng ilang CCTV cameras na naglalakad noong ito ay papauwi sa kanila. Nang tanungin naman sa kung mayroon siyang nakitang kakaiba na maaaring makatulong sa investigasyon, walang gaanong nakuhang impormasyon ang mga otoridad at ang tanging kakaiba lamang ay noong nadatna ni Torny ang pintuan na naka-unlock. Matapos na na-clear ang pangalan, si Torny ay sinundo ng kanyang ama at dumiretso tungo sa ospital. Sa sasakyan ay naroon din ang pamilya ni Emma na agad na pumunta ng Arboga galing Stockholm matapos na nabalitaan ang nangyari. Habang nasa sasakyan, isang balita naman ang kanilang narinig sa radyo. At iyon ay ang tungkol sa nangyaring krimen. At sa pamamagitan din ng balita na ito nila nalaman na sina Max at Saga ay namatay na. At si Emma naman ay still in coma. Sa patuloy na investigasyon, nalaman ng mga otoridad ang tungkol sa ex-husband ni Emma na si Niklas. Base sa nakuha nilang impormasyon, ang dalawa ay madalas na mag-away na nauwi sa paghihiwalay. Sila ni Emma ay hiwalay na ng higit 1 taon at sa mga panahon na iyon ay naglaban pa para sa kustodiya ng mga anak. Idagdag pa dyan ang impormasyon na si Niklas ay nagbanta pa noon kay Emma. Pero nang tinanong naman si Torny hinggil sa bagay na ito, sinabi ni Torny na malabo na si Niklas ang salarin. Na bagamat ang dalawa ay nagkaroon nga ng hindi pagkakaunawaan noon, sina Emma at Niklas ay nagkaayos na, kung saan si Emma ay dinadala pa nga ang mga bata kay Niklas every other week. Sa sinabi ni Torny, ang mga otoridad ay hindi kumbinsido. Si Niklas ay natalo sa kanilang custody battle at hindi malabo na ito ay nagtanim ng galit kay Emma. Si Niklas ay agad na inimbitahan para questionin at nang nalaman ang dahilan kung bakit siya naroon, higit nang nalaman ang nangyari sa mga bata, si Niklas ay tila pinanghinaan. Pahikbi-hikbi itong nagtanong kung baka mayroong pagkakamali kung bakit siya ang kwine-question. Kalaunan ito ay nagsisigaw na at sinabi na hindi nito magagawa na saktan ang mga anak niya. Nang tanungin kung nasaan siya nang nangyari ang krimen, sinabi ni Niklas na siya ay nasa ibang lugar para sa isang business trip. At iyon naman kalaunan ay napatunayan na siya nga ay 120 miles away nang nangyari ang krimen. Sa kabilang banda naman sa ospital, si Emma ay nakikipaglaban pa din sa kanyang buhay. Malaki ang tsansa na siya ay balikan ng salarin, kaya ang mga otoridad ay naglagay ng guard sa kwarto ni Emma para bantayan ito 24/7. Matapos na na-clear ang suspisyon kina Torny at Niklas, wala na silang naisip pa na tao na maaaring may motibo para gawin ang krimen na iyon sa mag-iina. Ang atake na ginawa sa mga ito
ay mayroong personal na motibo at obvious na may malaking galit sa mag-iina. Pero nang tanungin sina Torny at Niklas kung mayroong tao na maaaring gumawa noon sa mag-iina, wala na silang maisip pa. Sa paghahanap ng clues at salarin, ang mga otoridad ay nangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng media at nanghingi ng tulong sa kung sino man ang maaaring may impormasyon na makakatulong sa kaso. Ilang impormasyon ang kanilang nakuha matapos nito at isa na dito ang impormasyon galing sa isang kapitbahay na nagsabi na bandang alas 5 ng hapon, isang figura na nakasuot ng black na damit ang kanyang nakita na naglalakad sa paligid ng bahay ni Emma. Ang itsura ng estranghero na iyon ay hindi naman niya nakita dahil iyon ay natatakpan ng suot na damit na may hood. Bagamat hindi niya nakita ang itsura nito, ang kapitbahay na iyon ay sinabi na maaring ang individual na iyon ay isang babae base sa taas at katawan nito. Sa CCTV footage naman na ito na nakuha sa isang establishmento na malapit sa bahay ni Emma ay may nakuna na isang taong nakasuot ng damit na may hood. Sinubukan ng mga otoridad na tanungin si Torny na baka kakilala nito ang individual na iyon at sa unang tingin pa lamang si Torny ay agad na namutla at sinabi na ang tao na iyon ay maaaring ang kanyang ex-girlfriend na si Christine Schurer. Si Christine Schurer ay tubong Germany at galing sa isang broken family. Nang siya ay bata pa, sila ay iniwan ng kanilang ama na hindi na nila muling nakita pa. Ang pag-iwan na ito ay nagkaroon ng malaking epekto kay Christine. Nang nagdalaga, siya ay pumunta ng US bilang isang exchange student at nanirahan sa New York sa loob ng ilang taon. Kalaunan siya ay nagkaroon ng trabaho na may kinalaman sa history at archaeology at ilang beses na naglakbay sa buong Europa para sa ilang excavations at expeditions. Summer ng 2006, nang siya ay pumunta ng Greece at nakakuha ng trabaho bilang isang tour guide sa isang sikat na hotel. At dito niya nakita at nakilala si Torny Helberg. Si Torny na noon ay 26 ay pumunta ng Greece para sa isang bakasyon at sa unang pagkikita pa lamang nila ni Christine, sila ay nakaramdam na sa isa't isa ng attraction. Silang dalawa ay agad na nagkaroon ng relasyon na nagtagal lamang hanggang sa si Torny ay umalis na ng Greece. Pagbalik ng Sweden, sina Torny at Christine ay patuloy pa din naman sa kanilang komunikasyon. Hanggang isang araw matapos ng ilang buwan, si Christine ay pumunta sa Sweden para bisitahin si Torny. Nakiusap ito na tumira sa kanyang bahay at matapos ng isang linggong pagsasama, si Torny ay nakaramdam na tila sila ay hindi para sa isa't isa, na walang magandang future ang nakalaan sa kanila. Bukod doon, ayon kay Torny, siya ay nakaramdam ng tila kakaiba. Kaya noong January 2007, siya ay nag-send kay Christine ng isang message para tapusin na ang kanilang relasyon at sila ay hindi na dapat pang magkita. Ayon kay Torny, matapos ng kanilang breakup, si Christine ay patuloy pa din na nakipag-communicate sa kanya at halos ginawa ang lahat para baguhin ang kanyang isip. March 2007, si Christine ay bumalik ng Sweden para sa isang 2-week vacation. Siya ay inimbitahan ni Christine for dinner na kanya namang dinaluhan at dito ay nilinaw na silang dalawa ay hanggang kaibigan na lang. Bukod pa doon na siya ay mayroon ng idinidate na iba at iyon ay si Emma. Gayunpaman matapos ng pagkikita na ito, si Christine ay hindi pa din napigilan at tila naging isang stalker. Bago umalis ng Sweden, si Christine ay nagpaalam na pupunta sa bahay ni Torny para kuhanin ang kanyang mga gamit. Pero oras na silang dalawa ay nasa loob na, si Christine ay nangakit na tinanggihan naman ni Torny. Matapos ng 3 buwan, si Christine ay muling bumalik ng Sweden, humingi ng tawad at sinubukan muli na makipagbalikan, pero siya ay muling tinanggihan. Minsan siya ay tumawag naman kay Torny para ipaalam dito na siya ay uminom ng ilang pills dahil hindi na niya kayang mabuhay pa
kung si Tony ay wala na sa piling niya. Sa tulong ni Tony, si Christine ay dinala sa ospital at matapos malapatan ng lunas, siya ay kinuha ng kanyang ina at ipinasok sa isang psychiatric hospital. Siya ay nanatili doon ng 1 buwan at sa kabila ng na-receive na treatment, siya ay nanatili pa ding obsessed sa hindi masukliang pag-ibig. October 2007, si Christine ay nagdesisyon na tumira na sa Sweden at nagrenta ng isang apartment sa Stockholm kasama ng isa pang babae. Muli niyang sinubukan na kumbinsihin ang dating kasintahan at nang sila ay muling nagkita, sinabi ni Christine na siya ay nagsilang ng isang bata na kanilang anak at ipinaampon iyon sa iba. Si Tony ay medyo naguluhan dahil sa kanyang tanda at pagkakaalam. Higit 1 taon na nang silang dalawa ay nagtabi sa kama at bagamat may pagkakataon na silang dalawa ay nagkita, si Christine ay hindi niya nakitaan ng anumang sign na ito ay nagdadalang tao. January 2008, matapos ng ilang beses na tangka na makipagkita kay Tony, si Christine ay sinubukan naman na sabihin na ang kanilang anak ni Tony ay na-diagnose na mayroong isang hereditary disease at kailangan nilang pumunta ng Germany para iyon ay makita. Sa panahon na ito, si Tony at Emma naman ay nasa kanila ng balak na paglipat sa kanilang bagong bahay. Bagamat estranghero sa isa't isa, si Emma ay mayroong kaalaman na at alam ang buong istorya ng dalawa at naniniwala na si Christine ay gumagawa lamang ng paraan para makipagkita. Si Emma ay sinabihan si Tony na maging mapanuri at nang tumawag ang sinasabing umampon sa bata, si Tony naman ay nagsimulang magbigay ng ilang katanungan tulad ng kailan ito isinilang, saang ospital at kung ano-ano pa. Sa mga tanong na ito, halata sa boses ng nasa kabilang linya ang pagkainis hanggang sa iyon ay tuluyan ng ibinaba ang linya. Obviously, sa nangyari na ito, si Tony ay nagkaroon na ng konklusyon na wala talaga silang anak at imbento lamang ang lahat. Bago nakumpirma kay Tony na si Christine ang mahiwagang individual sa footage na ito, isang kaibigan ni Emma ang nagsabi na imbestigahan ang ex-girlfriend ni Tony. Bagamat hindi alam ng kaibigan ang pangalan ng babae, ayon sa kaibigan, minsan ay nabanggit ni Emma sa kanya na ang ex na ito ay stalker ni Tony. Nang tinanong naman si Tony hinggil dito, sinabi naman ito na bagamat ang ex nga ay nakagawa ng ganoong behavior, hindi nito magagawa na pumaslang matapos na nakumpirma naman na si Christine nga ang nasa CCTV at matapos na nalaman ng mga otoridad ang history ng dating magkasintahan sa nangyaring krimen, sila ay unti-unti nang nalilinawan. Matapos na nakuha ang lahat ng impormasyon tungkol kay Christine, ang mga otoridad ay tumungo na sa apartment nito para si Christine ay arestuhin. Ang dinatnan na lamang nila doon ay ang roommate nito na nagsabi na si Christine ay nagmamadaling kinuha ang mga gamit nito noong nakaraang araw pa para bumalik ng Germany. Ang mga otoridad ay humingi ng tulong sa kanilang mga kabaro sa Germany at noong March 20, isang warrant of arrest ang agad na na-issue. Matapos na arestuhin, si Christine naman ay todo tanggi sa kanyang kinalaman. Sa kabilang banda naman, ang kondisyon ni Emma sa pagdaan ng mga araw ay unti-unting umaayos. Siya ay inaasahang magigising ng March 27, kung kaya ang kanyang pamilya maging si Tony ay naroon para sa pinakahihintay na moment na yun. Bagamat may takot na si Emma ay hindi na sila makilala, higit na mas okay na yun kaysa si Emma ay hindi na magising pa. Hindi naman sila nabigo oras na iminulat ni Emma ang mga mata nito. Bagamat wala ni isa mang salita na nagmula-mula dito, dahil na din sa aparato na nakakabit pa din dito, kitang-kita naman nila sa mga mata ni Emma na lahat sila ay nakilala nito. Ang mga otoridad naman sa pagising ni Emma ay naging maingat, bilang paghahanda na din sa oras na ito ay kanila nang tanungin.
March 29, si Christine naman ay dinala ng mga otoridad sa Sweden. Oras na ito ay nakabalik. Ang unang request nito ay isang meeting kay Torny, pero iyon ay hindi naman pinagbigyan. Ang phone at laptop ni Christine ay kinumpiska for inspection at ang kanyang mga damit ay sinuri din, ngunit walang anumang trace ng dugo ang nakita doon. Matatandaan na ang crime scene noon ay nagulo at sa pagsisikap ng mga otoridad, sila ay nakakuha ng isang bloody shoe print na hindi pagmamayari ng pamilya maging ng mga medics. Sa nakitang pattern doon, nagawa nilang malaman ang brand, design maging ang size ng sapatos at ang size na iyon ay nagmatch naman sa size na suot ni Christine. Pero ayon dito, siya ay never na nagkaroon ng ganoong model o design ng sneakers. Pero iyon ay agad namang napabulaanan dahil ayon sa roommate ni Christine, siya ay mayroong ganoong sneakers. Sa laptop ni Christine ay may mga nakita naman na mga larawan ni Torny noong sila ay magkarelasyon pa, maging nang si Torny ay mayroon ng karelasyon na iba. Sa isang separate na folder ay naroon naman ang mga larawan ni Emma maging ang mga anak nito na nakuha ni Christine sa social media ni Emma. Sa mga larawan na ito ay mayroon pang nakalagay na mga caption na insulting at threatening. Base naman sa search history sa laptop, iyon ay nagpakita ng interes ni Christine tungkol sa murder. Mayroon ding notes na nakita tungkol naman sa bahay ni Torny at Emma, maging ang daily schedule ng pamilya. Matapos na nagising ni Emma, bumilang pa ng ilang araw bago siya tuluyang nakausap. Sa una ay hindi niya maalala kung bakit at papaano siya humantong sa ospital at inakala pa na siya ay naroon dahil sa isang car accident. Ilang beses din niyang tinanong kung nasaan ang kanyang mga anak, pero dahil sa kanyang kondisyon at bilang preparasyon na din sa pagtatanong ng mga otoridad, hindi muna ipinaalam sa kanya ang kinahinatnan ng mga bata. Nang siya ay nasa magandang kondisyon na para kausapin at questionin ng mga otoridad, lumabas na si Emma ay walang rekoleksyon ng nangyari ng gabing yun at patuloy pa din na nagtanong kung nasaan ang mga anak. Kalaunan ay napagdesisyonan na sabihin na sa kanya ang lahat at nang nalaman ang nangyari sa mga bata, siya ay nag-hysterical at para kumalma ay binigyan ng sedative para makatulog. Pero oras na siya ay nagising, ang lahat ng nangyari ng nakaraan ay kanya na namang nakalimutan at muling tatanungin kung nasaan ang mga anak. Ang mga pangyayari na ito ay ilang beses na naulit, kaya si Emma ay ilang beses din na sinabihan ng nangyari sa mga anak. Hindi niya iyon matanggap, kaya palagi niyang binubura ang impormasyon na iyon sa kanyang utak. Matapos ng isang buwan, si Emma kasama ng mga medics ay nagdesisyon na pumunta sa crime scene. At oras na siya ay nakapasok sa bahay, ang mga pangyayari ng gabing yun ay agad na bumalik sa kanyang isipan. Agad niyang natandaan na habang naglalaro ang mga anak ay kachat niya naman ang kanyang kapatid at naghahanda ng hapunan. Isang katok ang narinig niya sa pintuan at nang iyon ay kanyang buksan, isang figura ng maliit na babae ang kanyang nakita at nang iyon ay kanyang tanungin kung ano ang kailangan nito. Siya ay nakaramdam ng tila mahapdi sa kanyang ulo. Agad na nagdilim ang kanyang paningin at nang muling nakita ang figura na umatake sa kanya, iyon ay papalapit na sa mga anak niya. Sinubukan niya na iyon ay pigilan, ngunit dahil sa sakit sa ulo na naramdaman, siya ay tuluyan ang nawala ng lakas. Isang mukha ang kanyang nakita sa kanyang harap bago muling nakaramdam ng hapdi sa kanyang ulo at nawalan ng ulirat. July 29, 5 buwan matapos ng krimen, nang nagsimula ang trial ni Christine sa Sweden. Siya ay humarap sa kasong double at attempted murder. Nang pumasok sa courtroom, siya ay nakangiti pa at kumakaway-kaway sa mga taong naroon. Siya ay patawa-tawa din sa mga katanungan, maging nang nakita ang crime footage at photos, maging ang katawan ng mga biktima.
Sa kabila ng mga aksyon na ito, siya ay napatunayan namang nasa tamang pag-iisip base sa ginawang eksaminasyon ng isang psychiatrist. Ayon sa roommate ni Christine, noong Marso, isang martilyo na kanyang gamit ang bigla na lamang nawala sa kanyang toolkit. Ayon sa mga otoridad, base sa laki at configuration ng martilyo, iyon ay nagmatch sa murder weapon. Ang murder weapon na iyon ay nakita naman sa basurahan ng isang airport ng araw na tumakas si Christine. Gayunpaman, walang nakitang koneksyon sa martilyo na iyon na magtuturo kay Christine bilang salarin. May mga footage din na nakuha kung saan si Christine ay 3 beses na pumunta ng Arboga sa isang linggo bago nangyari ang krimen. Hindi niya na-explain kung ano ang dahilan ng mga travel na iyon, katulad ng hindi niya din na-explain kung bakit siya ay may search history tungkol sa murder at mayroon ding mga pictures ng mag-iina sa laptop niya. Gayunpaman sa mga ebidensyang nakuha, ang mga iyon ay circumstantial lamang. Sa trial na iyon ay naroon din si Emma na hinimatay matapos na nakita ang mukha ni Christine, na matapos na nahimasmasan ay agad na naalala ang lahat-lahat. Ang pagmumukha na iyon ang kanyang huling nakita ng gabing yun. Si Christine Schurer matapos ng paglilitis ay napatunayan na nagkasala ng lahat ng jury. Siya ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo at hindi na binigyan pa ng pagkakataon na makalaya pa kailanman. Sa suporta ng mga taong nakapaligid sa kanya, si Emma ay unti-unting nakabangon at sa pagdaan ng panahon ay unti-unti ding natanggap ang pagkawala ng mga anak na sina Saga at Max. Malaki na din ang kanyang pasasalamat na kahit papaano kahit sa maigsing panahon, siya ay nabigyan ng pagkakataon na maging magulang ng mga ito. Ang kanilang relasyon ni Tony ay nagpatuloy pa din kung saan sila ay nagkaroon ng 2 mga supling. Hindi nila nilihim sa mga ito na sila ay mayroong ate at kuya na sa kasamaang palad ay nawala dahil sa isang babae na nakakulong na dahil sa masamang ginawa. Mas pinili nila na sabihin na lang ang totoo kaysa iyon ay magmula at marinig pa ng mga bata sa ibang tao. Ang kanila mga pangalan ay kanila ding binago at namumuhay na ng tahimik. May kasabihan na kung ang pag-ibig kapag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat masunod ka lamang. Maari kayang ito ang nangyari kay Christine? Hindi rin. Ang pag-ibig ay dapat na tama, nakukuha sa tamang paraan at wala dapat pilitan. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!